Sino makabigay sa ating khulasa, summary sa topic natin last week? Barakallahu fikum. 5 points po yan ang grado ninyo sa khulasa. Sa participation, 3 points. Every mag-participate kayo. Tafaddalo. Ano na pag-aralan natin last week? Balikan natin yung nakaraan. Barakallahu fikum. Tafaddal, Sister Lina. In 2 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Natalakay po natin yung Qaidatul Kanuniyal, Qaidatul Suluk, legal rule as a rule of conduct. Ito po yung batas na nakatuon sa panlabas na asal ng tao. Ang batas ay hindi nagpaparusa sa mga panloob na damdamin o intensyon. Ngunit kung ang intensyon ay sinagawa dito, magkakaroon ng pananagutan. For example po yung mere intention. Ayon sa mga iba't ibang or rather body of laws, gaya sa fiqh, ayon sa Sharia ay hindi napaparusahan yung sa hadithun nafs, mga damdaming panloob sapagkat wala pang internal acts. Ngunit kung may panlabas na gawa, dito pumapasok ang pananagutan. Ayon naman sa Jordanian Penal Code, ang batas ay hindi nakikialam sa damdamin, balak at intensyon ng tao maliban kung ito'y maging bahagi ng syurubil jarima, attempt to commit crime. Ayon naman sa criminal law, ang mere intention ay walang pananagutan. Ang intention or niya ay nagiging mahalaga kapag ang kilos ay lumabas o naisagawa o naisakatuparan, gaya ng actual na pagpatay. Dito pumapasok ang mga pananagutan. For example, yung una, ang batas ay tinitignan kung may intention o plinano. Number 2, may mga malakas na ebidensya sa pagkaplano sa nasabing krimen. At number 3, ang nasabing krimen ay hindi sinasadya. Ayon sa Jordanian Penal Code, ang murder with intent ay parusa ng temporary hand labor. Sa Article 327, murder with aggravating circumstances, maaring life imprisonment. Sa Article 328, murder with premeditation, parusa death penalty. Kung walang intensyon at by accident, ang parusa ay mas magaan. Talakay din po natin yung panghuling kaida, legal rule as binding rule, Qaidatul Kanuniya, Qaidatul Mulzima, obligatory rule na pinapatupad ng public authority, may kapangyarihan ng Estado na pwersahin ang sinumang nagkasala. Ayon sa fiqh at sa civil law, ang pagsuway ay may ukuba or punishment. Ang pagkakaiba lang po nila, yung sa fiqh ay may jazaul akrawi. Ang batas na ito ay pinapatupad ng Estados upang tiyakin ang pagsunod sa kaayusan at seguridad ng bawat mamamayan. Legal rule is a social rule, which is ang batas ay nilikha para sa mga tao na namumuhay sa lipunan. Ito ay hindi para sa individual lamang, kundi para sa lahat ng kasapi sa komunidad na may layunin na ayusin ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Ang ikalawa, ang general and abstract rule, ito ang batas pangkalahatan at hindi partikular sa isang tao lamang. Ito ay para sa lahat ng sasakupan o napapabilang sa isang sitwasyon. Ang ikatlo, yung rule of conduct, ito ay batas na nakatuon sa panlabas na asal ng tao. Layunin niyang mamagitan para hatulan kung ano ang tama at mali. At ang panghuli, ang legal rule as binding rule, ang batas na obligadong sundin na ipinapatupad ng public authority na may kapangyarihang pwersahin ang sinuman. Yun lang po. Jazakillah khairan wa barakallah fik, Sister Lina. Mashallah, mumtaz. Okay, sino pa po? Mayroon pa idagdag? Wala na. Okay. Continue na tayo inshallah. So, saan tayo? English or Arabic?
Okay, balikan lang natin yung nakaraan. English or Arabic tayo? Okay, kahit saan. Barakallahu fikum. Okay, sino magbasa ng English in 1 minute? English. تفضلوا. Sister Fatima, تفضل. The legal rule as a binding rule or obligatory. Barakallahu fik. I-scroll lang natin. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. The legal rule as a binding rule. The binding nature of a legal rule means that it is accompanied by worldly material sanction imposed by the public authority, auctoritas publica. Such sanction compels individuals to follow the law and enforces respect for it, even by the use of force if necessary. The law aims to establish order in society and to ensure public security, securitas publica. Since violation of the law is conceivable due to the free will of individuals who can choose between obedience and violation, it is necessary to impose a deterrent material sanction, poena deterrens. Ang gandan lang po. Continue, sister. Anong kasunod nung this sanction, ayun sa baba, is administered by a public authority that safeguards compliance with legal rules. Thus, the existence of such sanctions is essential to the very function of the legal rule, making it a fundamental element of its enforceability. However, obedience to law is not always due to fear of punishment. In many cases, individuals voluntarily comply with legal provisions out of conviction that law is social necessity, necessitas socialis. People may abstain from murder, theft, or fulfill their debts not merely because of the threat of punishment, but because of their inner conviction of the necessity of such rules for social order and progress. Nevertheless, sanction remains a decisive factor, serving as a latent threat within every legal norm. It influences human conduct, compelling obedience and restraining unlawful behavior. It functions like a weapon kept sheathed, only drawn and applied when the law is violated. Ganito lang po. Naam, barakallahu fik, sister Fatima. Jazakillah khairan. Okay, balik tayo sa Arabic. Okay, jazakumullah khairan. Okay na? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dito po, no, qaidatul kanuniyah, qaidatul muljima in Arabic or in English. Ano yan sa English? Legal rule. Barakallahu fikum. Dito. Qaidatul kanuniyah, legal rule as a binding rule. Barakallahu fikum. So dito ya ikhwani wa akhawati po, ang qaidatul kaniyah muljima ay nangahulugan ang batas ay may bisa ng pamimilit po. Pamimilit. Hindi ito payo o gabay lamang, kundi may kasamang parusa o kaparusahan, jaza in Arabic. Na maddi, jazaul maddi dunyawi na ipinapataw ng otoridad, no? Sultatul amma upang matiyak ang pagpapatupad. So, ano po ang layunin ng batas na yan? Panatilihin ang kaayusan, nizam at seguridad sa lipunan. Kalayaan ng tao, maaring pumili ang mga tao o ang tao na sumunod o lumabag. Kaya kinakailangan ang parusa bilang panakot at pananggalang. So, ano po yung uri ng pagsunod? Minsan, kusang loob dahil sa paniniwala na ang batas ay pangangailangan panlipunan.
Ano sa Arabic? Daruratul ijtimaiyah. Barakallahu fikum. Balik tayo sa Arabic, no? Barakallahu fikum. Okay, Hasanam, request lang kayo or kung may no? Okay, dito po ano po ang halimbawa niya niya ikhwani wa akhawati? Ang tao po ay umiiwas sa pagpatay o pagnanakaw, hindi lamang dahil sa parusa po ng Estado, kundi dahil sa paniniwala na ito'y mali at nakasisira ng kaayusan. Ang pagbayad ng utang ay hindi lamang dahil sa takot sa pamimilit, kundi dahil sa pagkilala sa katarungan. So ano po ang aplikasyon natin diyan? Sa batas po na penal, no, sa jinai in Arabic, parusa para sa pagpatay o pagnanakaw, no? Nandiyan sa libro natin. Sa batas civil po, civil law or kanun al-madani, pagpapatupad ng pagbabayad ng utang kung may utang, for example. Sa batas pampubliko po, pagsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan tulad ng trapiko. Khulasatul kalam huna, ang qaidatul kanuniyah, no, yung legal rule as a rule of binding or obligatory o mandatory ay hindi magiging ganap kung wala yaza. Kung walang yaza, parusa. Ang parusa ay nagsisilbing panakot at protection upang pigilan ang paglabag. Gayunpaman, no, gayunman, ang pinakamataas na antas ng pagsunod sa batas ay hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa paniniwala na ito'y mahalaga sa lipunan. Barakallahu fikum. I-digest pa natin yan.